darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa harap ng altar kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, daminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, dumating ka nawa at huwag nang magluwat. Sa mga nagtitiwala sa iyong pag-ibig na matapat, makapagbigay nawa ang iyong pagparito kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang sedro, ngunit ang kaba ng tipan ay nasa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo akong saan mang dako at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon, wala nang aalipin sa kanila tulad noong una, buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kare ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwin ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan, na iyong ginawa kay David, mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari,
ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong sandaigdigan, laging maghahari na ang siyang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sinag ng bukang liwayway at araw ng kaligtasan, halina't kamitang lawan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kaniyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kaniyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kaniyang mga banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napopuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ang kaniyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kaniyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kaniyang mga daraanan at ituro sa kaniyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa lahat. Kung inyo pong mapapansin, ang ating 4 na kandila ay paubos na. Ang ating 4 na kandila ay kompleto ng ito ay nasindihan, at ang araw na ito ang huling araw ng ating paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Ang Adbyento ay matatapos ngayong araw. At sa ating paghahanda, tayo ay nakarinig
ng iba't ibang kwento o pamamaraan ng Diyos upang makilala natin ang darating na tagapagligtas. Sa ating ebanghelyo, ito po ang ikatlo at huling bahagi ng kasaysayan ng pagkapanganak ni Juan Bautista. Atin pong natatandaan na ang kaniyang tatay na ni Zacarias ay naglilingkod sa templo na atasan na siya ang magsindi ng kamaniyang sa Holy of Holies. Kasi sila po ay nagsasapalaran, ibig sabihin nagbubunutan kung sino ang nakatoka na mag-alay ng kamaniyang doon sa parte ng templo na ang nakapapasok lamang ay ang mga saserdote. Ano po ang itsura nung Holy of Holies? Ito po ay parang altar na ang nasa gitna ay ang sunugan ng kamaniyang. Ito po ay nababalot at natatakpan ng napakapal na tela dahil hindi ito pwedeng makita ng mga pumupunta sa templo. Kaya po nang si Zacarias ay napili at naatasan, siya lamang ang pwedeng pumasok doon sa banal na pinakabanal na lugar ng templo. Kung inyo pong matatandaan sa kasaysayan din ng kasulatan, yung telang humahabi sa templo ay nawasak nang si Jesus ay namatay sa krus. Nangangahulugan din iyon na tinatanggal na ni Jesus, tinatanggalan ng Diyos ang paghihiwalay ng tao at ang Diyos. Kaya tayo ngayon sa ating templo, tayo ngayon sa ating simbahan ay malayang nakapagpupuri sa Diyos bilang isang bayan dahil lahat tayo ay pinili ng Diyos sa kaniyang panahon. Kaya wala na tayong harang na tela dahil ang kabanalan ng Diyos ay hindi lamang para sa mga piniling saserdote, kung hindi para sa lahat. Katulad ng kasaysayan ni Zacarias at Elizabeth, ang pangako ng Diyos na sila'y bibigyan ng isang anak ay natupad sa pamamagitan ng balita ng Anghel Gabriel. Pero dahil sa hindi paniniwala ni Zacarias, dahil sa kaniyang pagdududa, siya ay napipi at nabingi sa loob ng 9 na buwan. At nang isilang si Juan Bautista, ang unang salitang lumabas sa kaniya ay purihin ang Panginoong Diyos ng Israel. Sa 9 na buwan ng kaniyang pagtahimik, sa 9 na buwan ng kaniyang walang narinig, ang unang-unang salitang lumabas sa kaniyang bibig ay purihin ang Panginoon. Ang tawag po dito ay Benedictus of Zechariah. Ito po ay aming dinadasal araw-araw tuwing umaga. Kami pong lahat na nasa seminaryo ay dinadasal ito tuwing umaga upang sa pagbukas ng aming bibig, pagpupuri sa Diyos ang mauuna sa lahat. Kaya po ang Benedictus ni Zacarias ay hindi lamang pagpupuri sa Diyos, kung hindi gratitude o utang na loob sa pagtingin
sa kapangyarihan ng Diyos at sa himala ng Diyos na nangyari sa kanila. Tatlong bahagi ang Benedictus ni Zacarias. Una, tumutuon sa kaniya, sa kaniyang pagpapahayag ng kapangyarihan ng Diyos. Pangalawa ay tumutuon kay Juan Bautista kung ano ang kaniyang magiging ganap at plano at layunin sa kaligtasan ng tao. At ang pangatlo ay tungkol sa kaniyang asawang si Elizabeth, na ang pangako ng Diyos na sa kabila ng kaniyang katandaan ay magkakaroon ng anak upang ipahiya ang mga taong nandudusta sa kanila at ibagsak ang lahat ng hindi naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos. Gratitude is the miracle of the heart. Ang taong hindi marunong tumingin sa gratitude ng Diyos ay hindi kayang magpuri sa Kanya at sabihin kung ano ang magagandang bagay na nagawa ng Diyos sa kaniyang buhay. Gratitude ay nanggagaling sa puso dahil alam natin na sa kabila ng ating kakulangan, ang Diyos ang nagpupuno nito, ang Diyos ang nagpapakita ng daan, ang Diyos ang nagliliwanag sa malalabo nating kaisipan upang hindi natin makalimutan ang Diyos sa ating buhay. Aalisin na po yung mga ilaw na sumasagisag sa ating paglalakbay. Pero ang tunay na ilaw ay lalapit at ililipat sa Belen ng kaligtasan. Sana po sa ating paghahanda sa huling araw ng Adbyento, tayo ay magkaroon ng tunay na kahulugan ng pagdiriwang ng pagdating ng manunubos bukas. Meron akong nabasa. Sabi doon sa aking nabasa, iba na daw ang diwa ng Pasko. Hindi mo na daw makita sa ngiti ng tao ang kahulugan ng selebrasyon. Para nga, no? Bakit? Kasi yung mga adult daw ngayon, nakasimangot na palagi. Hindi na kayang ngumiti. Parang ang nagpapangiti na lang sa kanila ay pera, bagong cellphone, mga handa sa bahay, mga bagong damit. Pero kung titingnan mo ang mga bata, patuloy naman yung kanilang pagngiti kapag dumarating ang Pasko. Ibig sabihin, hindi ang Pasko ang nagbabago. Ang nagbabago ay ang mga tao kung paano nila tingnan ang diwa nito. Sana bumalik tayo dun sa dati na ang diwa ng Pasko ay pagtingin sa kagandahang loob ng Diyos, gratitude, kagandahang loob ng Diyos na dahil sa kaniyang pagdating, nagkakaroon tayo ng pag-asa sa araw-araw. Let us change our mindset. Kaya din nating ngumiti kahit wala tayong pera.
Huwag po kayong mag-alala. The feeling is mutual. Wala rin din po akong pera. Wala din akong bagong damit. Wala din akong handa. Anong mabuti? Let us go doon sa Belen, that the gratitude of God should be felt in our lives. Tandaan natin na ang pagdating ng Panginoon ay pagdating ng kaniyang walang hanggang awa at walang hanggang pag-ibig. Magkita-kita po tayo bukas. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, pinasasalamatan ni Zacarias ang Diyos dahil sa pagiging tapat nito sa pangako. Bunga ng pagtitiwala sa pagiging bukas palad ng Diyos, idulog natin ngayon sa Kaniyang ating mga pangangailangan. Halina, Panginoon, at pagpalain kami. Halina, Panginoon, at pagpalain kami. Tayo naway matutong magpatawad sa isa't isa sa kabila ng ating nadaramang hinanakit at pagdurusa. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, at pagpalain kami. Tayo naway patuloy na magmahal kahit na tayo ay pinagtataksilan o binabaliwala. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, at pagpalain kami. Tayo naway higit na gumawa ng kabutihan kahit na tayo ay inaalipusta at hindi inuunawa. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, at pagpalain kami. Tayo naway manatiling magpakatotoo sa kabila ng mga pagkutya at di pagtanggap sa atin. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, at pagpalain kami. Ang mga mahal natin sa buhay na namayapa na ay makapasok nawa sa ipinangakong kahariang walang hanggan. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, at pagpalain kami. Panginoong mahabagin at mapagmahal, tulungan mo kaming maging malakas at matyaga sa gitna ng mga kahirapan. Nawa ay huwag kaming mawala ng pag-asa sa katuparan ng iyong pangako. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Panginoong Diyos Ama, aming handog ngayon ang alak at tinapay dala sa altar mo. Pati puso namin isip tinataas sa'yo habang naghihintay kami kay Kristong darating. Magsitayo na po ang lahat. Madalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha,
Ang mga alay namin ay iyong tanggapin upang ang paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay mapakinabangan namin. Paging dapatin nawa ito na aming panabikan ang pagdating ng iyong anak ng may dalisay na kalooban sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kaniyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista,
at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Halina, Jesus, sa aming piling. Manaog sa lupa't kami ay aliwin. Puso namit ay papaalapin ng pag-ibig mong di magmamaliw. Halina,
pag-ibig mong di magmamaliw. Announcement. Mamaya, December 24, ang mga oras ng misa sa Bispiras ay ang mga sumusunod. Alas 5, alas 6 at alas 7 ng gabi. At sa ganap na alas 8 ng gabi ay ang pananuluyan. Isang kaugalian ng mga Pilipinong Kristiyano na nagtatanghal ng masalimuot na paglalakbay ni na Jose at Birheng Maria upang maghanap ng matutuluyan na mapagsisilangan kay Jesucristo. At sa ikasyam ng gabi ay ang pagmimisa sa hating gabi sa Pasko ng Pagsilang. At sa araw ng Pasko, December 25, ang schedule ng misa ay katulad ng sa linggo. Inaanyayahan po ang lahat sa ating mga pagdiriwang. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating Parish Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong aming pinagsaluhan ang iyong piging na banal, amin nawang pakinabangan ang walang kupas na bigay ng walang maliw na pagsilang ng anak mong aming ipinagdiriwang sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasin din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Ipintuto ka namin, aral mong aming pagkaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno,
Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, luwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,